Akas ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 25 ng buwan ng Hunyo. At sa headlines ng ating mga balita, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Pulong Duterte, Mayor Sebastian Baste Duterte, kandidatong senador sa 2028 ayon kay Vice President Sara Duterte Carpio. Saya. Pagka-absuelto sa drug case si dating Senator Laila de Lima, isang grave error ayon yan kay Attorney Panelo. Tinawag na monster ship ng China Coast Guard namata ang naglalayag malapit sa BRP Sierra Madre ayon sa militar. Sundalong naputulan ng daliri sa barbaric attack ng China Coast Guard humarap sa Senado. Suspended Mayor Alice Goo ng Bamban, Tarlac. Bantay sarado ng Bureau of Immigration. Mayor Goo at iba pang o 18 iba pa nasa lookout bulletin. Nadiskubring Chinese military uniform sa Pogo Hub sa Porac, souvenir lamang ayon sa PNP-CIDG. Ganon? Isang babae tumalon sa riles ng LRT1 sa Maynila. Pumailalim sa tren, abay himalang nabuhay pero sugatan. Sasakyan ng nawawalang beauty queen at Israeli boyfriend nakitang sunog sa Tarlac. 2 milyong pisong ipinataw na multa sa Maynila sa bagsak na kalidad ng tubig. Mga customer, merong tig 500 pisong balik bayad ayon sa MWSS. Higit $18,000 sa maruming medyas na naiwan sa NAIA 3 na ibalik na sa may-ari ayon yan sa MIAA. Parang nalaman sa may-ari na inamoy. Siguro sa CCTV. Ayan. At sa detalye na ating mga balita, election fever na. Kandidatong senador sa 2025 midterm elections ang dating Pangulong Digong Duterte at ang kanyang 2 anak. Sa panayam ng media kay Vice President Sara Duterte Carpio, sa Cagayan de Oro City, kinumpirma nito na kakandidato ang dating Pangulo, Congressman Pulong Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte bilang senador. Samantala, plano manong tumakbo sa pagkapangulo ni Mayor Baste sa 2028. Habang kanilang pag-usapan kung babalik naman sa Davao si Vice President Inday bilang mayor. Ganito ang pahayag ng Vice President Sara sa isang ambush interview. Tumakbo si PRD Senator, yung kuya ko si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator, si Sebastian Duterte. Tatlo ang Duterte next year. Confirmed yan. Ang ingon sa ko ang mamang akong manghod ko no, dagan o presidente. Sa
Sa iba pang balita, mas dumami pa ang bilang ng mga barko ng Chinang naispatan sa West Philippine Sea sa loob ng isang linggo. Sa pinakahuling report ng Philippine Navy, umabot sa 129 Chinese vessels ang kanilang na-monitor mula June 18 hanggang 24 mula sa dating 121 Chinese ships nitong sinundang 7 araw. Mas dumami ngayon ang Chinese Maritime Militia sa karagatang sakop ng Pilipinas sa 110 mula sa 97. Nananatiling ang mga ito sa Ayungin Shoal, Pag-asa Islands, Baho de Masinloc at Recto Bank. Samantala, kapansin-pansing dumami rin ang mga sasakyang pandigma ng China sa malapit sa Philippine Navy ship na BRP Sierra Madre. Mula sa 2 People's Liberation Army Navy ships na doble ito sa 4 ngayong linggo. Samantala, binabantayan naman ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang namataang monster ship ng China Coast Guard na naglalayag malapit sa barkong BRP Sierra Madre sa may Ayungin Shoal, Palawan. Ayon sa AFP, bahagi ng intrusive patrols upang himasok ng China ang pagpapadala nito ng Coast Guard o Coast Guard Vessel 5901, ang sinasabing pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo. Wow! Ano ang barko ng Amerika? Para sa AFP, sinusubukan umano ng China Coast Guard na igiit ang labag sa batas nitong claim sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Idinay naman ng AFP na illegal ang aksyon ng Coast Guard o ng China at salungat ito sa pagpapanatili ng kaayusan sa West Philippine Sea. Nanawagan ito sa lahat ng mabansang irespeto ang international law at iwasan ang pagpapatindi ng tensyon sa South China Sea. Samantala, sinadya at hindi aksidente ang nangyaring pag-atake ng mga tauhan ng China Coast Guard sa mga puwersa ng gobyerno sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang binigyan diin ni Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ni Senator Amy Marcos. Si Facundo ang tauhan ng Philippine Navy Special Operations Group o NAVSOG na naputulan ng daliri sa pag-atake ng mga tauhan ng China Coast Guard. Idinatalya ni Facundo sa hearing ang nangyari noong umaga ng June 17 kung saan pagdating nila sa BRP Sierra Madre para sa rotation and resupply mission ay inatake na sila ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard. Biglaan ang pagdating ng 8 mga RHIB o rigid-hulled inflatable boat at steel-hulled boats ng China Coast Guard sakay ng tig-10 tauhan na armado ng mga palakol at improvised na sibat o spear at binangga ang kanilang rib boat. Umatras noon ang isa sa mga inflatable boat ng Chinese Coast Guard at muling bumuelo para banggain ang sasakyan ng sandatahang lakas at dito na naipit at naputol ang isang daliri ni Facundo. Naglabas na ang Department of Justice ng lookout bulletin laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco, natanggap na nila ang Immigration Lookout Bulletin Order mula sa DOJ na may petsang June 21. Bukod kay Mayor Guo ay kasama rin sa lookout bulletin ang isang Guo Huaping at 17 iba pa. Si Mayor Guo ay unang kinasuhan ng human trafficking matapos ang ni-raid na nasa pagkakasangkot umano o sila ay nasangkot. Batay sa gawang raid ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Now, narito isang lady official naman ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ang inaresto naman sa Davao International Airport habang ito ay nagtatangka umanong tumakas palabas ng bansa.
Sa iba pang balita, ibinasura ng Ombudsman ang hirit ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na bawiin ang 6 na buwang preventive suspension laban sa kanya. Sa 7 pahinang desisyon ni Ombudsman Samuel Martires na may petsang June 18 denied ang hiling ni na Mayor Guo, Edwin Campo at Aiden Sigua. Ito ay ayon sa Ombudsman, hindi penalty ang preventive suspension kundi ito'y isang hakbang lang para maisagawa ang investigasyon at hindi maimpluwensyahan ng mga nadadawit sa naturang kaso. Git ng Ombudsman na sa ngayon malakas ang ebidensya na gagamiting batayan laban kay Guo, lalo na ang magpapatunay sa business interest nito sa Baofu Land Development Incorporated. Matatandaan na ang Baofu ang nagmamay-ari sa 7 ektaryang lupain kung saan nakatayo ang mga ni-raid na iligal na pogo. Mga souvenir lamang daw. Remembrance sa ang mga nadiskubring uniforme ng People's Liberation Army sa loob ng iligal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ito naman ang paliwanag ng hepe ng PNP-CIDG na si Police Major General Leo Francisco kaugnay na 4 na Chinese military uniforms na nakita sa loob ng Pogo Hub na Lucky South 99. Sa kabila nito ay hindi pa rin nila inialis ang posibilidad na may iba pang rason kung bakit ito ay nasa Iskama Farm sa Pampanga. Nabatid na halos 2 katao ang na-rescue sa nasabing Pogo Hub kung saan nadiskubre din ang isang outstanding service medal sa isang sergeant, 2 military pin at isang pares ng bota. Harabang baril. Samantala na isilbi na ng National Bureau of Investigation Cyber Crime Division ang sabina kay Manila Bulletin Senior Technology Officer Art Samaniego. Ito ay matapos na idawi si Samaniego sa hacking incident sa ilang private companies at government websites. Sa ngayon ay nasa ilalim na ng preventive suspension si Samaniego habang magsasagawa naman ng sariling investigasyon ang Manila Bulletin. Tinawag naman na grave error ni dating presidential spokesman Attorney Salvador Panelo ang ginawang pag-absuelto ng korte sa huling drug case laban kay dating Senator Laila de Lima. Batay sa pahayag ni dating Secretary Sala Panelo, ang pagbawi umano o pag-atras ng mga testigo sa kanilang testimonya laban kay De Lima ay naging daan upang mapalaya at maabsuelto ang dating senadora. Pero sabi ni Panelo, labag ito sa legal principle dahil walang ebidensya na pinilit ang mga testigo sa kanilang mga naging naunang pahayag. Ayon pa kay Panelo, hindi may tuturing na injustice ang 7 taong pagkakulong kay De Lima dahil parusa umano ito sa kanyang pag-akusa kay dating Pangulong Digong Duterte na dawit sa extrajudicial killings. Sabi pa ni Panelo, dapat nang mag-move on ang dating senadora at matuto sa kanyang mga naging karanasan. Samantala, no comment naman ang isa pang dating presidential spokesman sa issue ito, itong si Attorney o dating Secretary Harry Roque. Sa iba pang balita, tinatayang nasa 13.7 billion pesos na halaga ng mga ipinagbabawal na droga ang nasabat ng Department of Interior and Local Government sa unang 6 na buwan ng taong ito. Ito ang iniulat ni DILG Secretary Benher Abalos mula sa isinagawang mahigit 23,000 operation kontra illegal drugs mula Enero 1 hanggang Unyo 21. Kabilang anya sa mga nakumpiskang illegal na droga ay 1,000
1,779 kilos ng shabu, 4.95 milyong tanim na marijuana, 3.6 kilos ng pinatuyong dahon ng marijuana, 26,620 grams ng cocaine at 4,177 grams ng ecstasy. Samantala, sa kaparehas na panahon, iniulat din ng DILG na umabot sa 28,804 ang inarestong individual na may kinalaman sa iligal na droga. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Maynila, pinagbabayad ng MWSS ng 2 milyong pisong multa dahil daw sa bagsak na kalidad ng tubig. At ang mga customers ay bibigyan din ng 500 pisong balika bayad. Isang babae na tumalon sa riles ng LRT1 sa Maynila, pumailalim sa tren. Himalang nabuhay pero sugatan. At sasakyan ng nawalang beauty queen at ang boyfriend nitong Israeli national nakitang sunog sa Tarlac. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael Ismaygay, Dr. Isa Suntay, alas 4:29. Ang balitang ito ay... Gusto nyo bang magkapera ng malaking halaga? Abay, gusto bang magkaroon ng perang 100,000 piso? Abay, pwede pa kayong humabol, sumali sa Pagcor Photo Contest 2024. Ito ay bukas sa mga amateur at professional photographers. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Al Tenco, ang tema ng photo contest ay Harvest Time para ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangisda at mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani ng sambayan ng Pilipino. At bukas din ang bagong drone category para sa mga larawang kuha sa impapawid gamit ang drone cameras. Bukod sa drone ay manatili din ang conventional category at ang malarawang kuha gamit ang digital cameras at mobile phones. At tinaasan na rin ang total cash prize na umaabot ng 2.23 million pesos. Pare kayong manalo ng tig 100,000 piso sa conventional category at tig 50,000 piso sa mobile at drone categories. Ang entries hanggang July 31, 2024 na lamang. At para sa karagdagang detalye, puntahan ang kanilang website www.pagcor.ph/photocon 2024. Sa detalye pa rin natin mabalita, hindi pinagbigyan ng Court of Appeals ang petisyon ni dating Bucor Chief General Gerald Bantag na ibasura ang kasong murder laban sa kanya. Ito ay kaugnay sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid noong Oktubre 3, 2022. Maliban dito ay kinasuhan din si Bantag sa Muntinlupa City RTC dahil sa akusasyong pinatay nila si Cristito Villamo Palana na isang presa tumanoy middleman sa Percy Lapid killing. Kinatigan ng Court of Appeals ang desisyon ng Las Piñas RTC na ibasura ang motion to quash ni Bantag sa kanyang kaso at sa inisyo na arrest warrant ng 2 korte. Ayon sa Court of Appeals, hindi na ako si Bantag ng conformity sa Office of the Solicitor General kaugnay ng pag-ain ng kanyang petisyon. Samantala, nanatili namang at large si Bantag
at ibang akusado sa nasabing mga krimen. Samantala, kinumpirma ng pulisya na natagpo ang sunog sa Kapas, Tarlac ang sasakyan ng nawawalang Pampanga beauty queen at boyfriend nitong Israeli national. Ayon sa pamilya ng biktima, ilang araw nang nawawala si Geneva Lopez, 26 anyos, at ang kanyang 37 anyos na Israeli boyfriend na si Ishak Cohen. Na-recover sa loob ng sunog na sasakyan ang ID picture at ATM card ng beauty queen. Ayon sa kaanak ni Lopez, June 22 nang magtungo sa Kapas, Tarlac ang dalawa na may katransak na middleman para sa bentahan ng lote. Kinumpirma naman ng middleman na nakipagkita sila sa beauty queen. Umaasa ang pamilya ni Lopez na buhay pang makikita ang dalawang nawawala. Samantala, hatawin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Senado. Standby Milky, standby Edniel, standby Christian Carag at standby Let Narciso. Mapayapang pagresolba sa issue ng West Philippine Sea. Pinagsisikapan ng Department of Foreign Affairs ayon kay Secretary Enrique Manalo. Ang detalye mula kay RH number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Ms. Thea, sinisikap ng Department of Foreign Affairs na marisolba sa mapayapang paraan ang tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations hinggil sa pinakauling karahasan sa Ayungin Shoal, sinabi ni Secretary Enrique Manalo na ginagawa nilang lahat upang mapahupa ang tensyon. Sinabi ni Manalo na kaisa nila ang National Maritime Council sa paniniwala na diplomasya pa rin ang solusyon sa gusot sa West Philippine Sea bagamat isa itong matinding hamon sa ngayon. Paliwanag ng kalihim, may umiiral na mekanismo sa pagitan ng Pilipinas at China upang mapag-usapan ang tungkol sa tensyon sa West Philippine Sea. Ito ay ang Bilateral Consultation Mechanism on South China Sea. Nagkaroon na umano sila ng paunang pag-uusap noong nakarang linggo para dito. Umasa si Manalo na mapilit nilang humarap ang China sa pag-uusap dahil ang Pilipinas ay nakasandal sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 arbitral ruling. Narito si Secretary Enrique Manalo ng Department of Foreign Affairs. Nevertheless, the Department of Foreign Affairs, in consultation with the National Maritime Council, which by the way met last Friday to look at the issue, we still believe it's the primacy of dialogue and diplomacy should prevail even in the face of these serious incidents, though, of course, I admit it's also a challenge. Nevertheless, we will pursue the peaceful resolution of disputes in accordance with international law, specifically the UN Convention on the Law of the Sea and the 2016 Arbitral Award. And we have been working hard to bring back China to the table to talk with us to resolve differences on these issues. We have an existing mechanism with China. We call it the Bilateral Consultation Mechanism on South China Sea. Si Secretary Enrique Manalo ng Department of Foreign Affairs para sa kauna-una Raymond, Mayor. Tuloy ba ang hearing kay Mayor Alice Goo bukas sa Senado? Tuloy, Mayor, alas 10 ng umaga nakatakda yung hearing at dito sa advisory na ibinigay ng Senate Committee on Women and Children ni Senador Risa Hontiveros. Nandoon yung pangalan ni Senador tuloy, Mayor Alice Goo bilang isa sa mga individual na naimbitahan dito sa hearing bukas. Kasama niya pati yung mayor ng Porac, Mayor. Nandito si Mayor Jaime Capil. Dahil di ba yung ni-raid din doon. Tapos si Dennis Cunanan, yung dating nasangkot sa PDAC scam sa TLRC, ay kasama din dito sa nasa listahan nitong iba't ibang mga individual na iniuugnay sa operation ng Pogo, hindi lang sa Pampanga kundi pati na rin sa Porac, Pampanga, Mayor. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado na sa ngayon naman ay nagpapatuloy itong hearing ni Senator Robin Padilla hinggil naman sa usapin ng charter change. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH,
Ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Samantala, pagpasa sa 3 pang nalalabing LEDAC bills, tiniyak ng Kamara na mapagtitibay bago matapos ang 19th Congress. Idetalye mo, RH12, Milky Riganan. Manang Milky. Kaya at lakay tiniyak ng liderato ng Kamara na maipapasa bago matapos ang 19th Congress ang 3 pang nalalabing panukana ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Ang pagtiyak ay ginawa ni House Speaker Martin Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo sa LEDAC meeting sa Malacanang. Sabi ni Romualdez, ang 25 bills ay nasa final stage na at inaprobahan na rin ng Kamara. Committed niya ang Kongresong ipasa ang nalalabing 3 mula sa 28 bills na prioridad ng LEDAC dahil mahalagaan niya ito sa development agenda ng bansa. Mula sa dating 59, umaabot na ngayon sa 64 ang LEDAC priority measures. Ang 5 nadagdag ay ang amendments to the Foreign Investors Long-Term Lease Act, amendments to the Agrarian Reform Law, Archipelagic Steel Lanes Act, reforms to the Philippine Capital Market, at amendments to the Rice Tarification Law. Ang huling 3 bills na nabanggit ay napagtibay na sa 3rd and final reading ng Kamara. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Riganan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat ng Milky Riganan. Samantala, Philippine National Police pinahigpitan ang inspection sa mga security guards sa mga establishmento. Alamin natin ang detalye mula kay Edniel Parosa. Edniel, please come in. Lakay at Pisteya, pinahigpitan ng Philippine National Police sa mga pribadong security professionals ang kanilang mga pagbabantay sa mga tinatauhang establishmento. Sa Memorandum Circular No. 45-2024 na inilabas ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o ng SOSYA, pinaalalahanan nito ang mga sekyu ay patupad ang kaukulang security measures laban sa planong panggugulo umano ng mga lokal na terorista. Pero sa panayam sa Campo Crame, nilinaw ni PNP SOSYA spokesperson Police Lieutenant Colonel Yudisan Gilsano na walang pinag-aandang banta ang hanay. Sa halip, ibinaba umano ang order kasabay ng utos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na paigtingin ang presensya ng mga pulis sa mga komunidad. Kabilang sa mga paghihigpit na ipinaalala ng PNP SOSYA sa mga security guard ay ang inspeksyon sa mga gamit ng mga papasok sa bawat establishmento at pag-ulat sa PNP ng mga kahina-hinalang aksyon o kahina-hinalang individual. Pakinggan natin si Lieutenant Colonel SOSYA o ng SOSYA. Tini-strengthen natin ang linkages natin with security professionals, mga private security professionals and the PNP. Kasi again, nagtutulungan at dapat magtutulungan ang mga security professionals natin at the PNP when it comes to reinforcement. Ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Gilsano ng PNP SOSYA. Tiniyak naman ni Gilsano na walang dapat ikabahala ang publiko kasunod ng inilabas na memo ng Regulatory Office para sa mga private security agency. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala sa balitang sports, 3 pang Pilipinong atleta nag-qualify sa 2024 Paris Olympics. Idetalye mo, Kristan Karag. Kristan. Good news na dagdagan pa ang mga pambato ng Pilipinas sa nalalapit na 2024 Olympics sa Paris, France. Kinumpirma ngayong araw ng Philippine Olympic Committee na nag-qualify sa Paris Games ang mga swimmer na sina Kyla Sanchez at Harold Hatch. Lalaban si Sanchez sa women's 100-meter freestyle event habang tatangkay naman ni Hatch na masungkit ang ginto sa men's 100 meters butterfly event ng Paris Games. Inanunsya rin ng POC na sasabak ulit sa Olympics si Filipina judoka Kiyomi Watanabe. Ito na ang kalawang Olympics appearance ni Watanabe na pambato ng Pilipinas sa women's judo 63 kg event. Kasalukuyang 10 pambato ang Pilipinas sa 2024 Olympics na formal na magbubuhas sa July 26. Inaasahan pa na madadagdagan pa ang listahan ng mapambato ng Pilipinas sa Paris Games. Kasalukuyang hinihintay pa ng POC ang kumpirmasyon mula sa International Golf Federation kung nag-qualify sina Bianca Pagdanganan
at Dati Ardinas sa 2024 Paris Games. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH at Stan Karag, tuloy sa Papalita, tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Kristan Karag. Samantala, pinatawan naman ng Metropolitan Water Works and Sewerage System, MWSS, ng 2 milyong pisong multa ang Maynilad Water Incorporated. Dahil sa bagsak na kalidad ng tubig na nakitaan ng Total Coliform. Ayon sa MWSS, nakaapekto ang hindi maayos na kalidad na tubig sa 14 na barangay sa lungsod ng Caloocan. Nasa 3,841 water service connection ang naitalang naapektuhan ng nadiskubring Total Coliform, at kada customer ay tatanggap naman ng balikbayad na tig 500 piso. Agad namang inanunsyo ng Maynilad na susunod sila sa ipinataw na multa ng MWSS, kasabay ng pagtitiyak na ligtas ng inumin ang tubig mula sa kanilang kumpanya. Samantala, tumalon ang isang babaeng pasahero sa riles ng LRT-1 habang papalapit ang tren sa southbound ng Doroteo Station bago mag-alauna ng hapon kanina. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, agad rumisponde sa insidente. Batay sa kanilang initial na assessment, conscious naman ang pasahero at nagtamo ng minor injury. Agad ding itong isinugod sa ospital at tinurn over sa mga otoridad. Dahil sa naturang insidente, ilang minutong naantala ang operasyon ng LRT-1 na balik normal na ngayon. Swerte si ate, ha? Ayan, nabuhay pa siya, ha? Mabagal na yung takbo, lakay. Parang pa-stop na kasi yung train. Pero kahit na, correct, ha? Kung masagasaan ka nun, ayan, putol ang katawan, ay, ha? Putol. Ano ang problema ni ate? Ba't tumalon sa riles ng tren, ha? In despair ba? Naku po. Broken-hearted? Huwag naman sana. Pero naibalik na sa may-ari ang nag-trending na $18,000 o katumbas na mahigit 1 milyong pisong pera na itinago sa maduming media sa NAIA Terminal 3 noong June 20 na nawalis ng isang janitress. Linggo na umaga nang lumantad sa NAIA ang claimant na itinago sa pangalang Muhammad, isang negosyanteng taga Mindanao. Ba si kuya, ha? Abay, bakit sa medyas kayo nilagay yun, ha? Tinago kay Mrs.? Ay, para hindi maamoy lakay, hindi nasimputin. Ayon sa Manila International Airport Authority, dumating si Muhammad kasama ang kanyang makaanak para patunayan na sa kanya nga ang nawalang US dollars. Nagdala pa siya ng ilang ebidensya na naiwan sa departure area matapos ang final security check sa NAIA Terminal 3. Tumutugma rin umano sa kuha ng CCTV ang itsura ni Muhammad na mag-isa lang sa sa area nang maiwan nito ang 2 maraming medyas mula sa kanyang hand carry bag. Kasi hindi tinago sa sapatos na lang. Pero hindi malinaw kung paano nailusot ni Muhammad sa X-ray technicians ang pera na mahigit na 10,000 dolyar ang halaga. Sa airport, Miss Thea, ha? Wala kayo. Hanggang 10,000 lamang ang limit, ha? Pesos o dollars lang? Dollars. Oh, ayan. So lampas siya lakay. Anong gagawin sa kanya? May ikakaso ba sa kanya? Kasi beyond 10,000 yung kanyang dala-dala. Ewan ko na, baka pinatawad na lang. Pero kung hatian niya yung nakapulot lakay, bigyan na yung 8,000. O di, absuelto na siya doon sa limit. Binigyan kaya ng balato yung janitress. Oo, dapat lakay, di ba? Goodwill. Kahit sinasabi ng civil service na bawal daw, bira naman ko yan. Oo. Kung kusang loob naman yung may-ari, di ba? Pagregalo, pag-gift. Sabi, mahirap tumanggi sa grasya. Tama. Magtatampo ang grasya. Oo. Basa.
Inalis na nga ng Bureau of Internal Revenue ang 5 taong validity period ng Electronic Certificate Authorizing Registration o ECAR. Pinagtibay ito sa pamamagitan ng Revenue Regulations No. 12/2024. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., layon nito na maibsan ang pasanin ng mga nagbabayad ng buwis sa pagbebenta, donasyon o paglipat ng mga ari-arian. Sa ilalim ng RR No. 12/2024, pinalawig ang bisa ng ECAR hanggang sa maiharap ito sa kinauukulang tanggapan ng Registry of Deeds. Babalikan natin ang pang detalya na ating mga balita. Pero mamigay muna tayo ng pera sa ating malakas promo, Miss Thea. Yan ang biyaya lakay. Bawal tanggihan. Yes, at dito sa atin, kahit June pa lamang parang Pasko na. Bigyan na tayo ng aginaldo. At ang tanong natin, giveaway. Ayan. Ang tanong lang naman natin, anong himpilan ng radyo ang kauna-unahan sa Pilipinas? Kaya kung alam nila ang tanong, anong tatawagan? 0998-568-9094. At ang sagot niyan, tumawag lang para sa inyong panalo ng limpak-limpak na 500 piso. Nakangiping 500 lakay. Ayun, sa mo pupulutin yan, ha? Oras, Miss Thea. Ganap ng 4:55. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Good afternoon po. Good afternoon. Sino po sila? Benjamin Lim, sir. Benjamin Lim. Ayan, taga saan ka, Benjamin? Taga San Jose del Monte, Bulacan. San Jose del Monte, Bulacan. So ano ang sagot sa aming tanong? Ano ang kauna-unang himpilan ng radyo sa Pilipinas? DCRH, sir. Sigurado ka? Final answer? Opo. Hindi ba DZMB? Ayan, hindi ba Easy Rock? Lang po, sir. DCRH talaga. Opo. Ayan, congratulations. Nanalo ka ng 500 piso. Huwag mong ibababa, ha? Congratulations. Ayan, welcome at Merry Christmas. At bago natin papasukin si Senator Risa Hontiveros, abay, i-congratulate ko lamang si Colonel Joseph Daton ng Presidential Security Command, Miss Thea. Dahil siya ay inappoint ng Pangulo, ang ating Commander-in-Chief, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang military attaché sa Spain. Wow! Viva España! Ayan. At non-resident military attaché sa Germany. Wow! Italy, Sweden at France. Wow! Congratulations sa Colonel Joseph Dator. At congratulations din kay Kuyang El Presidente Melvin Sitaka. Dahil siya ay naka-hole-in-one sa hole number 17 sa Villamor Air Force Golf Club. Wow! Galing-galing naman. Binabati ng C4 Golf Club. At happy birthday kay Noble Captain Rafi Chupaeng Siguan Jr. Kay kay Brad Willie Garcia. At happy birthday din kay Mina Pabalan Espina at kay Rosana Osang Villegas ng DZRH Drama, Jan Vargas ng RH TV, Jan Carl Galang. Ayan si Jan, wala bang pakain si... Wala Ako, baka mangaya itong si Jan pagka hindi nagpakain ito, ha? Janelle Gomez, Willamel de Guzman at Christine Pauyon, happy birthday. At narito na si Senator Risa Hontiveros. Senator, good afternoon. I'm sending you all my warm wishes on your 85th anniversary. Mabuhay po kayong lahat na bumubuo ng DZRH. Maraming salamat sa 85 taong pagbabalita, sa pag-ere ng istorya ng ating mga kababayan at sa mga nakakalibang na drama sa radyo. Cheers for another 15 years para centennial celebration naman.
cheers, kampay. Pero alam nyo, parang bumabata at Bagets, no, gumaganda lakay. po kayo, ha? Anong sikreto nyo, Senator Risa? Samantala, umakyat sa mahigit 3,400 ang mga hayop na namatay dahil sa pagsabog ng bulkang Canlaon sa Negros Oriental. Batay sa datos ng Provincial Veterinary Office, karamihan sa mga namatay ay mga manok, wow, baboy, baka, kalabaw, naku, sayang, at kambing, naku, sayang pinapaitan. Ang kay Dr. Ryan Hanoya, officer in charge ng Provincial Veterinary Office, namatay ang libu-libong hayop dahil sa masamang amoy na asupre at dahil sa respiratory infection. Samantala, iginiit ng National Food Authority na kahit luma na ay in good quality pa rin ang mga bigas na bibilhin sa kanila ng Department of Agriculture. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, mga papalumang stock na ang binili ng DA sa kanila na siya namang ibebenta sa mga kadiwa store sa halagang 29 kada kilo. Kahit anyi 3 buwan o higit pa na nakaimbak ang mga bigas ay dumadaan pa rin ito sa masusing maintenance. Samantala, aminado naman si Lacson na lugi sila ng ₱9 dahil sa 29 pesos din ang bili sa kanila ng DA. At maraming saat sa ating palitan ng dolyar. Nako, ito na. Abay, ang palitan ay sa ating business correspondent. Itago mo yung dollar mo, Mr. Melvin Sitaka, ha? Mr. Hole-in-One. Ang palitan po ng dollar, nagsara ang trading sa halagang 58 pesos and 77 centavos. Abay, kahapon nagsara sa 58 pesos and 80 centavos ba? Lumalakas ng 3 centavos ang ating piso laban sa dolyar. At sa showbiz, Sam Milby na diagnose na mayroong type 2 diabetes. Idetali mo Aliyah Katlo IV. Lakay at Miss Taya, bagamat healthy ang kanyang lifestyle, ay tinamaan pa rin ng diabetes ang actor-singer na si Sam Milby. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Milby na hindi daw siya mahilig sa matatamis at bihira rin kumain ng junk food. Pero natukwasan niya raw noong nakaraang taon na siya ay may type 2 diabetes. Ipinagtataka niya ito dahil maging ang kanyang mga magulang at mga lolo't lola ay wala raw history sa naturang sakit. Dagdag pa ng singer ay sana raw nagpa-check up siya agad noong pre-diabetes pa ang kanyang kondisyon. Payo niya sa publiko, huwag baliwalain ang mga sintomas sa nasabing sakit. Ang kanyang sintomas ay lagi umano raw siyang nauuhaw at madalas na naiihi. Nagpaabot naman ng dasal at suporta ang kanyang mga kapwa celebrity gaya ni na Isabel Oli, Say Alonso, Troy Montero at Christine Babaw. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. The road is long. Maraming salamat, Miss Aliyah Ikatlo IV. Pero bago tayo magpaalam, Miss Taya, batiin ko lang si Mar Urbano at Kuyang Martin Uzaita. Ang maraming itlog na dalawa ang pula. Ayan. Gusto ko yung lakay. Dalawang pula ng itlog. Gusto makatikim ng itlog na dalawa ang pula, ha? Yes, ayan. Lakay. Ay, yung sama natin na hotdog. Ayaw mo. Ayan. Pwede rin. Pwede rin. At kay Mr. Melvin Sitaka, congrats Mr. Kuyang. At bago tayo magpaalam ay meron tayo ibubulong si dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Mr. Senate President, take it away. Happy 85th anniversary po sa ating mga kaibigan sa DZRH. Salamat po sa 85 taon na responsableng pamamahayag at serbisyong palaging maasahan at mapagkakatiwalaan ng bayan. Dasal ko po ang tuloy-tuloy niyong pagtagumpay sa paghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Mabuhay po kayo at sama-sama tayo sa ika-85 taon ng DZRH. Mabuhay po ang DZRH! Salamat Senator Migs Zubiri at ingat din po kayo, ha? Take good care of your health, ha?
At yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. Mga balansyadong balita, susunod na chairman of the board. At Miss Kay, natural born citizen, born in Baguio City. Hindi malilimutin. Yun! Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Stay safe.